Breaking news po, eto na. Nakakagulat na balita. Senador Marcoleta, tinanggal na daw sa Senado bilang senador. Totoo kaya ito mga kababayan? Kasi kumakalat po sa social media na itong si Senador Marcoleta ay nasisanti na at wala na po at hindi na po senador. Kumbaga, sinibak na daw ito. Totoo kaya mga kababayan? Nako po, kung ganon na natanggal, nasaan ang hustisya mga kababayan? So ito po mga kababayan ko, Senador Marcoleta, sumugod sa Senado at talagang kinompronta si Tito Soto kung totoong tanggal na si Marcoleta. Ito po mga kababayan, magkakasagutan dito. Tito Soto, kinompronta. Nagkomprontahan si Marcoleta at Tito Soto. Tito Soto, totoo ba na tinanggal na ako dito? Nako, totoo kaya ito? Panoorin po natin. Magugulat kayo. Uusok po ang Senate hearing dito. Nako po, fact checker. Talagang dinurog ni Marcoleta. I-check po natin dahil po sa mga kumakalat na mga maling balita sa social media. Ito po. Banggit ni Yusek Precious Hipolito. Pero sa mga susunod na araw pa siguro magkakaroon ng katuparan yan. Pero may binabanggit kayo mga fact checkers ngayon eh. Opo. Katulad ko po, Mr. Chair, napakarami pong mga fake news na iniugnay po sa akin. Ito pong isa, kapungka nito ay Orly Gutesa, break silence. Pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Ito po yung isa, no? Pangalawa po ay, ito po napakaraming fake news ang lumabas. Ito po nakalagay pa po. Dear Rodante Marcoleta, sabi po niya, bakit pinag-iinitan mo ang tradisyon naming mga Katoliko? Ito po ay Noche Buena raw. Pero excited makatanggap ng Christmas bonus. Sa totoo lang, Mr. Chair, wala naman po akong binabanggit ng kahit ano tungkol sa Noche Buena. Ito po ay lumitaw, makaraan na pag-usapan na meron yatang nagsabi na opisyal ng ating gobyerno na ang 500 pesos ay kasyang-kasa sa Noche Buena. Wala po ang kinalamanan doon sa pagkakapahayag noon at bigla pong lumitaw lahat ng mga fake news laban sa akin. Yan po yung pangalawa. Ang pangatlo po, ayaw po talagang tumigil. Ilagyan po ako ng litrato. Parang inaabutan ako ng Red Horse ni dating Pangulong Duterte. Ayan po. Alam naman po nila na iglesia po ako. Hindi po kami umiinom ng kahit anong alak o anong inuming nakalalango. Ayan po. At ang pangapat po, ayan na naman. Kapapasok lang, sabi po, Mr. Chair. Yari na, Marcoleta, na bigla sa mabigat na hatol sa kanya. Tanggal na siya sa Senado. Paano naman po kayo magiging masaya sa ganito? Kaya po, ganito kasidhi po ang pagtatanong ng ating chairman at nandito po ang ating Senate President at nandito po ang pinakasikat sa social media, si Senator Rapi Tulfo. Lahat po kami ay nagrereklamo sa nangyayari. Ako po bilang, siguro, kailangan ko rin pong ipagtanggol ang sarili ko, Mr. Chair. Gumawa po ako ng paraan eh. Sinaliksik po namin kung sino yung gumagawa nito tungkol kay Gutesa. Napansin po namin at nakuha namin na a certain CDG Media Minds was promoting around 12 ads of the same topic on Meta. Ang registered mobile number ay nakuha po namin, nakarehistro kay Luis Orbon. Na-track po namin yan. At pagkatapos mo na ma-expose ko sa program namin, siya mismo ang nagtanggal. So naunahan po namin ang CC, ano yun? ICCI ba yun?
Naunahan po namin ng DICT, mabuti tinanggal po yun. Kasi nakuha po namin yung kanyang pagkakakilanlan, pati yung kanyang telepono, nakuha namin pati yung kanyang ano na yun? Marami po eh. Yung kanyang magkakakilanlan sa kanya. Yung Ginagamit sa Facebook. Yung email address po niya, pati website niya, nakuha po namin. Kaya siya na po ang nagtanggal. Pagkatapos, ito pong Noche Buena, ganun din po ang ginawa namin. At iniulat din po namin sa I trust only the best for me. UFC. O yan mga kababayan, napakatindi po ng mga fake news na lumalabas po dito tungkol po kay Caro Dante Marcoleta para siya ay sirain mga kababayan. So yan kasi sa FB, talagang marami pong mga bangagan dyan, pinklawan, para mabayaran. Binabayaran kasi nila yan mga kababayan ko, pati mga vlogger na naninira kay Marcoleta. Talagang may budget ang mga yan para siraan po ang ating butihing senador. 'Di ba? Ganyan po din ang ginagawa nila kay Sara Duterte para mawala sa eksena. So ituloy pa natin. Kasi kumakalat nga, nako, yari si Marcoleta tinanggal sa Senado, hindi na siya senador. Kailanman hindi na siya makakabalik pa. O, kita nyo po, mga siraulo ang mga ito na nagpapakalat ng fake news. sa aming contact sa Singapore na baka sakaling, ito po, inalis niya rin. Ngunit, ginamit na recycle po para ganun ay makarating na naman sa ibang kaparaanan. Ang problema dito, Mr. Chair, kagaya po na binabanggit ni Yusek Precious kanina, bakit po yung mga fact checkers po na alam natin, ang fact checkers ng Meta ay Vera Piles at saka ang Rappler. Bakit po hindi nyo ma-take down kaagad? Ang ginawa lang po ninyo ay nilabel ninyo na misinformation. At pagkatapos, naging demote na lang. Para sa ganoon ay makita ng kukunting tao na lang. Bakit po ganoon? Paano kayo naging fact checkers? Alam naman po ninyong hindi totoo. Kaya tama po yung sinasuggest nyo, dapat objective yung mga fact checkers. O mga kababayan, kilala nyo po itong mga fact checkers na Vera Files at Rappler. Ito po ay mga bata-bata o hawak po ito ng mga mainstream media na dilawan, mga bangagan. Pagka nag-post ka ng pinklawan, halimbawa, parang ginagawa nila kay Marcoleta, itatanggalin agad yung post mo, talagang bibigyan ka ng suspension sa FB. Pero pagka kay Marcoleta, mga kababayan, pinapabayaan nila, Rappler, tapos itong Vera Piles. Ganon po sila katindi kabayas. Kaya pakinggan pa natin paano nila sinisira si Marcoleta. Ito po. Yung walang kinikilingan, hindi namumulitika. Alam naman po ninyong completely fake po lahat ito eh. Bakit kinakailangan kami po ang gagawa ng paraan? Magsikap kami sa sarili namin para ma-take down lang ito. Sapagkat hindi lang po nakakainis eh. Nakakasira po talaga. Kung sa akin lang po siguro, hindi ko masyadong iindahin ito eh. Ang problema, kapag nakita ng mga tao kahit hindi totoo, pinaniniwalaan po nila eh. Their ability to mislead people, yung po ang masakit sa akin. Sa akin, kahit na hiyain ninyo ako, hindi masyado siguro sa akin yun. Ayoko lang nami-mislead ang mga tao into believing na ito po'y totoo. Malaki pong problema yun eh. Ano po bang pagkakaiba ng misinformation at saka disinformation? Secretary Mon Ilagan, kasi sinabi mo kanina misinformation. Wala po akong nakikitang pagkakaiba ng dalawa na yon.
Kung misinformation, they're getting the wrong facts altogether. Disinformation, ganun din. They try to mislead people. Kahit pagbalik-baligtarin nyo yung dalawang salita na yun, iisang kahulugan nun. They will get the facts wrong for people to be misled. Period. Walang mapapakinabang doon. Why can't the fact checkers in the meantime do something? Sabi po kanina, ma'am, sabi mo, Attorney Bautista, meron jurisdiction tayo. How come that we have a jurisdiction but we cannot do anything about it? So this is an empty jurisdiction. Attorney Bautista. Ako. Opo. Sa RA 10175 po kasi or the Cybercrime Prevention Act, meron po kasi tayong jurisdiction over, for example po, in this case, pag yung na-damage na tao ay nasa Pilipinas. Depende po kasi yan kung magkakaroon po ng kaso against the person, tapos yung pong subject nasa ibang bansa. Yun lang po, magkakaroon po ng proseso na magkakaroon ng filing of cases over the person na nasa ibang bansa. Yun nga lang po, magkakaroon ng iba na namang pag-uusap if may implement po yung kung ano man yung kailangan nating mechanism na para mapa-implement yung mga Attorney, parang ibig pong sabihin ni Senator Marcoleta, ba't hindi ma-take down kaagad? Opo, parang yun po parang kumakalat na ba? Kung hindi pa nila ginawa ng paraan na sila na yung magpa-take down, hindi pa mati-take down. Parang ang tagal. Parang wala tayong jurisdiction talaga. Parang ganun. Wala tayong power. Parang ganun po. Yes, Mr. Chair. Bakit sa dalawang pagkakataon nagawa namin? Dahil lamang sa pagsisikap namin na hindi mamislead ang tao. Kami na ang gumawa. Ito po ang paraan, alam nyo naman eh. I-report ng user sa Meta sa Singapore. Meta Philippines delegates it to our third-party fact-checker. From the third-party fact-checker feedback, Meta in Singapore will take down degrading yung mga findings na yun. Bakit hindi nyo magawa yun? Bakit po kami nagawa namin? And we successfully took down at least 2 fake news. Attorney? Tulad din po na sinabi ng PNP kanina, nagagawan po kasi ng request sa mga social media platforms. Pero hanggang dun lang po kasi yung kaya namin gawin, hanggang mag-request. Tapos hindi Attorney, nagawa nga namin 2 beses. Eh. The question is, how come we did it before you can do it? Nagawa po namin. Abogado ka. O, why not? Pero ayaw na namin pong gawin dahil dapat kayo pong gumawa to protect us. Ang dami po ninyo eh. You are O mga kababayan, abogado ito po, pero why can't you do it by your own? Di ba mga kababayan, why Senador Marcoleta took the initiative to taken down those fake news na sa FB mismo. Tingnan nyo, abogado ito pero aanga-anga. Ayan. Sabog ka kay Marcoleta ngayon. Yari ka. there to simply protect people. Mr. Chair, With Senator Raffy Tulfo? the permission of Senator Marcoleta, pinag-usapan natin yung mga fact checker dito. Na first of all, I'd like to thank Rappler because there was one instance na I was a victim of fake news and then nagpalabas ang Rappler ng fact checking and napatunayan na fake ngayon. So ang tanong ko, wala bang agency sa ating gobyerno na tinitingnan yung mga fact checking group at kapag napatunayan na talagang fake, then motu proprio kayong gagawa ng paraan na para ipa-down yun, iti-take down yun. And then number 2, wala bang agency sa ating gobyerno ngayon na nag-check sa itong mga troll farms because itong usong-usong ngayon, itong troll farms, talamak na talamak to. Are we not doing anything about these troll farms? Salamat, Senator Marcoleta. Salamat, Senator. Oh, wait lang. Yung pasabog nung ni Tio, yung sa YouTube, yung regarding kay kay dito kay Raffy Tulfo na may malakas mag-tip sa babae. Di natin alam kasi lumabas yun doon mismo sa babae na yun na malakas daw mag-tip si Raffy Tulfo So check natin. Mr. Chair. So anybody would like to answer that?
Unahin po natin yung ating mga fact checkers. Okay lang sa iyo, Senator Marcoleta? Opo, unahin po natin ang Vera Files. Magandang umaga po. Alam mo maganda itong hearing kasi at least marami tayong mapaliwanag kung maraming points na ni-raise si Senator Marcoleta. So isa-isahin natin. Isa kasi yung papel ng ano ba yung fact-checking in the first place, 'di ba? Ang fact-checking kasi ay isa yan sa pagsusuri kung tama o mali yung isang post na lumalabas sa social media, 'di ba? So, ang trabaho ng dalawa ang official fact checker ng Facebook dito sa Pilipinas, yung Vera Files at saka yung Rappler. Pero ang trabaho ng fact checking ay lahat na gumagamit ng social media may dapat magiging fact checker. 'Di ba? Hindi ka yung ano yan bawat isa can be a fact checker and should be a fact checker pag gumagamit ka ng social media. So, ang ginagawa sa ano kasi sa fact checking arrangement tama yung sinasabi ni Senator Marcoleta na ang fact checking arrangement namin sa Meta, 'di ba? Kina-classify namin pag may ano dito, araw-araw kasi sinascour namin tinitingnan namin lahat ng mga post sa social media, tsaka alamin namin kung alin doon ang pwede namin fact check. Dami-dami talaga, hindi naman pwede namin kaya lahat. Kaya kailangan talaga bawat isa sa atin magtulungan at magpa-fact check, ganon. So paano namin kina-classify yung priority, 'di ba? Yung priority na kung anong unahin namin, ganon. Na isa dapat statement of fact, 'di ba? Hindi pwede kami mag-fact check ng opinion o kaya yung fiction, 'di ba? So dapat statement of fact ang aming ipa-fact check. Number 2, dapat relevant. 'Di ba yung may kabubuluhan sa bayan, yung away ni Ellen Adarna at saka ni Derek Ramsey, no? Kung sino nagsasabi ng totoo, hindi naman pakialaman yan, 'di ba? So ang pipiliin namin ay fact check yung may para sa amin yung relevant sa bayan, ganon. Number Madam, 2, let's dapat concentrate. Senator Marcoleta. Opo. Let's concentrate, Mr. Chair, on the 4 instances I have cited. Number 1, ito pong ginawa nila tungkol kay Orly Gutesa. Orly Gutesa is a witness in the Blue Ribbon Committee. He was the lone witness. He was the lone witness who connected the dots between Saldico and Martin Romualdez. Ngayon gumawa sila ng fake news. Orly Gutesa break silence. Pinilit lang ako ni Defensor at Marcoleta. So, ang ibig sabihin nito, gusto nilang palabasin na yung sworn statement na ginawa ni Gutesa before the Blue Ribbon Committee is a fake one. So, hindi ba importante sa inyo na i-fact check nyo ito o hindi? No, you have to answer me. Hindi importante ito. Advice ko lang po, refer nyo po lagi sa chairman. Opo, para po hindi po tayo masyadong uminit, baka umapoy. gawa ni Senator Marcoleta, yung maganda yun. Yun talaga dapat gagawin ng bawat tao. Kaya dapat mas marami pa ang katulad ni Senator Marcoleta na siya na mismo ang nagpa-fact check. Trabaho kasi yan dapat talaga ng bawat gumagamit ng social media. Hindi ko na kailang, Mr. Chair, hindi ko na kailang i-fact check ito. Alam kong mali ito eh. So tama, sorry. Tinatanong ko po kayo eh. So tama po yung So ginawa kami nyo. pa po ang gumawa ng Comment. paraan. Imbes na kami mag-rely sa inyo at para lang mapabilis sa Meta na i-take down ito. Okay, hindi po namin kino-question kung ano po yung trabaho ng fact checker. Pero sinasabi ko po itong 4 na instances na ikinukwento ko sa umagang ito, pare-parehong peke. Itong pangalawa naman, sinabi ko raw na Noche Buena, walang kwenta. Wala po ako sinasabing ganun. Ni Noche, wala po akong sinabi. Ni Buena, wala akong sinabi. Bakit po sila nagkalat ng ganito? Hindi po importante sa inyo to. Pangatlo po, ayan po, binaabutan po ako di umano ni dating Pangulong Duterte ng Red Horse. Alam naman po ninyong
peke ito eh. Hindi rin po nyo pinak-check ito. Kami na naman po ang gagawa ng paraan nito. Pangapat po, ito nga. Nabigla raw po ako, natanggal na pala ako sa Senado, hindi ko pa alam. Madam Fact Checker, lahat po ng ito hindi totoo eh. So ito pong dalawang natitira, kami na naman po ang gagawa ng paraan para lang ma-take down ito. Yung pong dalawa kasi na-take down na namin. Pero kami lang po ang gumawa. Hindi po ba kawawa naman kami? Sige po, Miss Ellen. Opo. Yung ginawa nyo. So, Hindi ko po sinasabi sa inyo, Mr. Chair, kung tama ang ginawa ko o hindi. Kinukwento ko po sapagkat kailangan po namin gawin para hindi ma-mislead ang tao. Kaya lang nagpapatulong po kami sa inyo na sana kahit wala kaming gawin, merong mga opisina gagawa ng mga ganito para sa ating lahat. Para sa kapakanan ng buong mamamayang Pilipinas. Ito po yung problema eh. Miss Gemma Mendoza. Opo. Hello. Mr. Chair, thank you for acknowledging us. First of all, salamat po sa mabuting senator tungkol na pinakita niya yung mga examples na yon ng potential na ng fake news tungkol sa kanya, ng disinformation tungkol sa kanya. Siguro po i-explain lang po natin yung proseso. Tulad po ng sinabi ng colleague ko from Vera Files, napakadami po talaga nung volume nung mga nakikita, yung mga kinakalat sa social media. Hindi po namin yung lahat nakikita. And ang isang paraan para tinitingnan namin paano mas marami kaming makita ay humihingi kami ng contributions mula sa publiko. So, pag may in-email po sa amin either through desk@rappler.com or through factcheck@rappler.com, yun po ay tinitingnan ng aming mga fact checker. Ngayon, may sinabi po kanina ang butihing senador na bakit labeling lang ang nagagawa namin. Ito po ay dahil hindi po talaga namin wala po kaming powers to take down. Ang nagti-take down po ay ang Meta, yung may-ari ng platform. Hindi po yung fact checkers. The only thing that we can do is to rate the content, yung link po doon sa sa social media platform na pag-aari lang ng Meta. Wala po kaming kinalaman sa mga ibang platforms din. Mr. Chair, pwede makasungit? Senator Raffy. Opo. Yeah, first of all, I would blame Rappler and Vera Files doon sa whether or not they're doing fact-checking kasi hindi naman nila responsibility yun eh. Ang responsibility talaga dapat, sabi kanina, motor proprio, dapat isang ahensya ng ating pamahalaan na magtingin doon sa mga lumalabas sa social media na whether ito ay totoo hindi at kapag hindi, then agad-agad kumilos, nandiyan naman yung PNP para maka-take down. And I would suggest, lastly, Mr. Chair, siguro total meron tayong national ID system na lahat ng mga magkaroon ng accounts sa social media, whether Facebook, TikTok, YouTube, whatever that is, kailangan mag-present ng ID para isang account lang ang pwedeng i-open. Kasi nangyayari kasi, Mr. Chair, ngayon, nakakapag-open sila ng 1-2 sawang account using dummy accounts. And these are the people na nag-umpisa ng mga fake news. Malakas ang loob nila dahil fake yung mga accounts nila. So why don't we come up with a law? Isasama siguro natin, Mr. Chair, dun sa batas na pinapasa mo, each and every person na gustong magkaroon ng account sa social media must register. They have to have the ID. Meron tayong national ID system, so hindi pwede sabihin anti-purto. At kapag once na na-register ka sa Facebook, sa pangalan mong yun, hindi ka na pwedeng dumoble pa kasi naka-flag ka na doon. Thank you, Mr. Chair. Opo, tama po, maganda po yan. Nandito po yan sa ating troll farm, anti-troll farm. Napaganda po ng mungkahi po ninyo, Senator Raffy. Meron pong hindi naasagot kanina. Opo, maganda po yung tanong ni Senator Marcoleta. Wala po ba kayo talagang kinikilingan sa politika? Sa atin pong fact checkers. Una po kayo, opo. Ma'am Ellen. Opo. I mean, as a journalist, no? Kahit na, kasi marami kasing klaseng journalist, no? Dapat kasi non-partisan, di ba? Wala kaming kinikilingan politika. Ang pwede mo sigurong masabing bias kami sa katotohanan.
tsaka sa facts yun ng ano. So, kung saan kami dalhin ng ano ng impormasyon, doon ang punta namin. Gusto ko lang kasi tapusin yung criteria na ginagamit namin kasi sa dami-dami talaga ng ano, sa dami-dami talaga ng kasinungalingan na lumalabas sa social media, hindi namin talaga pwede lahat hindi pwedeng iasa, hindi pwedeng iasa sa fact checkers ang laban sa disinformasyon, di ba? So dapat talaga bawat isa sa atin yung lahat-lahat natin gumawa ng ating para. So di ba nasabi ko na kanina na dapat yun statement of fact, yung hindi yun fiction, hindi yun opinion, yung ano ang dapat namin i-fact check. Ang pangalawa is yun nga yung relevance, di ba? Dapat may Ang pangatlo is that timing, di ba? Yung tawag dito yung hindi history ang aming ipafact check. Ang layo ng sagot mo. Tinatanong lang kung may pinapaborang kayo na politiko o wala. Ang dami niyong satsat, manang. Di nyo maintindihan, natataranta kayo. Na nangyari pa nung panahon pa ni Magellan, di ba? Ganon. So, yung dapat timely, di ba? Yung isa pa is that Halimbawa po ngayon, Ma'am Ellen, narinig nyo na po kay Senator Marcoleta yung mga bagay na ikinakabahala niya. Yun po ba mabibigyan po ng panahon sa inyo para ma-fact check nyo po yun? Oo naman. Oo. Opo yun. Marcoleta, ano po ang masasabi ninyo? Bibigyan daw po nila ng panahon yung 4 na issue sa inyo. Ito pa kasi. Isa pa kasi Salamat. kailangan yung nasabi namin feasibility. Dapat titingnan namin kung kaya namin yan ano ba yung debunk sa Tagalog? Mapawalang saysay nyo po. Ano po yan? At least, no? Opo. At least within 24 hours. Kasi ang purpose kasi ng fact-checking is to stop the spread of falsehood para mahinto yung pagkalat. Kasi kung marami namang pwede naman kasi mag-investigative journalism ka na pwede kang abutin ng 1 buwan, di ba ganon? Pero sa fact-checking kasi, kailangan ang purpose mo kasi doon para mahinto yung pagkalat kasi sa... Yun nga po ang gusto po ni Senator Marcoleta. Yung virality kasi, importante kasi yung in just in a few seconds, nagba-viral yan eh. So, importante, ma-stop mo. So, kung hindi namin yan kung feeling namin kailangan pa maraming mas marami pa kaming kailangan para ma-debunk yun, ganun. Ipapasa namin yun sa team na pwede siguro mag-investigative journalism, ganun. So, yun ang mga criteria. Katulad po ngayon, ma'am, nasabi na po sa inyo ng harapan na sinasabi niya fake news yun. Pwede po ba niyong i-debunk Tingnan yan? namin kung mag-fall doon sa criteria. Tapos ito pa, hindi kami nagti-take down, di ba? Nasabi ka din ni Gemma, kami ay nagka-classify false, fake, misleading, mga ganon. So, submit namin yan sa Facebook. Facebook ang nagti-take action. Hindi kami Medyo nagdi-delete. pagkaganyan po hindi kami katagal kasi, nagti-take down. medyo matagal yan, ma'am. Mr. Tagal. Chair, Ano naman? Sige po, Senator Marcoleta. Minsan, dun sa 4 na fake news na aking inilahat ngayong umaga, yung 2 po ay hindi ko na pwedeng pasalamatan ng Vera Files kasi kami po na-take down na namin nang hindi sila nakatulong. Pero kailangan pong malaman po ninyong lahat na bago po namin nagawa yon, ini-email po namin kasi yung Vera Files at saka yung Rappler, pero yung Rappler binibigay rin sa Vera Files. Pero napakabagal po talaga yung action. Kaya doon sa unang 2 sinabi kong fake news, kami na po talaga nakipag-coordinate at successfully nagawa namin. Ito pong pangatlo, partially, ay pasasalamatan natin ang Vera Files kasi po kahit papano, ang ginawa po nila, dinemote po nila. Pero hindi entirely po nakatulong yun. Kasi pag dinemote po yun, ang ibig sabihin nun, meron pa rin pong makakakita, ngunit kokonti na lang. So hindi talaga buong-buo na alisin nila. Yung po yung tinatanong ko sa inyo, Madam, ba't kinakailangang i-demote ninyo? Alam ninyong completely fake po ito eh.
Talaga pong hindi kayo ang nagte-take down, alam namin yon. Ngunit kapag kayo nakipag-coordinate sa Meta sa Singapore, sila pong magte-take down. Kagaya po ng ginawa namin sa unang instances. Yun po yung aming gustong sabihin sa inyo. Bakit kami nagawa namin? Samantalang kayo ang may direkta pong may communication. Bakit kailangan po natin pagtalunan pa ito? Kasi siguro si Gemma. Miss Gemma Mendoza. I-clarify lang po natin. We don't communicate with, it would be impossible for us to communicate with Meta for every piece of thing that we rate. So we don't do that. Ang ginagawa lang po namin, ang interaction namin is through the platform they have, which is the platform that is made available to fact checkers. Yung action po nung yung action ng pag-demote, that is done by Meta when a rating is when a rating has been submitted. And that is that is their algorithm already that works on it. Now, yung question po about so like halimbawa po yung kanina nabanggit na yung isang content was manipulated. Definitely po, if that was submitted to us, then we would have looked at it. So isa po yun sa mga tinitingnan namin talaga. Ngayon, hindi po talaga lahat nagagawa kasi kaunti lang po talaga kami. At hindi naman po yun lahat matitingnan ng mga fact check. Mr. Chair, ako po naniniwalang hindi po nyo kaya lahat tingnan. Pero yung mga bagay na nire-repair po namin sa inyo through email, dapat tingnan naman po ninyo. Hindi namin gagawin yun ng ganun-ganun lang. Kaya namin kinakasangkapan kayo at gusto namin tulungan nyo kami dahil mali nga po itong ginagawa nila. So, we are not asking you to look at every fake news in the entire universe. Ang sinasabi namin, pag kami nakipag-communicate sa inyo through email, pansinin nyo naman kami. Pero itong naunang ang ginawa namin, ang tagal-tagal, kaya nga po kami na po ang gumawa ng paraan. Ayoko na pong ulit-ulitin ito. Itong pangatlo, kaya sabi ko po sa inyo ma'am, partially, nagpapasalamat kami dahil dinemote ninyo kahit papano. Pero ang gusto namin talaga, mawala na. Tama po, yun po yung gusto namin. Wala nang pong debate ron. I-explain ko. Nakikipag-debate ka pa sa akin, ma'am? Pinapasalamatan na nga kita kahit partially. Hindi ako O kaya nga, pakinggan Ma'am mo Ellen. ako. Makinig ka muna. SB, opo. Pero i-explain ko sa iyo. Hindi pa nga ako tapos eh. Sandali lang po, Senator, sandali lang po. May sinasabi po si SP. Sige, baka konektado naman kasi sa sinasabi ni Senator Marcoleta to. So if you don't mind, Mr. Chairman at Senator Dante does not mind, yun yung negative side na pinag-uusapan natin sa mga fact-checking ninyo. Dapat pina-fact-check nyo rin naman yung positive. Hindi po ba? Like for example, may isang senador nagyayabang 300 daw ang pinasa niyang batas. Hindi naman totoo. Hindi nyo sina-fact-check yun. Yung mga ganon. I'm just giving an example. Di ba dapat i-fact check nyo rin yung hindi totoo? Yung bola. Di ba? Hindi pwedeng yung puro negative lang ang sinecheck. Check nyo rin yung bola. For example, ito si ganito raw, nanalo siya ng award, ganito, gold medal sa ganito. Hindi naman. Di ba? Dapat meron ding fact checking yun. Anyway, nabanggit ko yun. Yun yung negative side. Yun yung positive naman. Na mali. Na fake news pero nasa positive. May binibuild up na tao o binibuild up na sarili niya. Diba? Anong pinakasagot na nakikita ko po dito? At ito'y talagang dapat once and for all diinan na. Para tingin ko madaling masolve may fake news na one account, one person. Yun ang solusyon eh. One account, one person dapat. So, sino ang dapat dito? Facebook, Meta, Instagram, TikTok, lahat. Dapat. Pag hindi nakaregister, isang tao lang dapat nakaregister. Account mo lang yun. Ikaw yun. Tignan mo, pagka yung mga gumalabas ng mga fake news na yan, kung isang account lang sila at tunay silang tao, at hindi meron silang another account na ganito, itong mga account nilang paninira. Pag hindi ganoon, hindi magiging ganun katapang manira ng kapwa eh. Pagka one account, one person, kilala siya, nag-register siya. So saan magkakatalo to? Hindi sa atin eh. Magkakatalo to. Talagang sama-sama tayo, i-appeal natin ito doon sa kanila, sa mga service providers.
na wag nilang i-register. Ang daling mag-register. Gusto nyo ako, magre-register ka agad ako dito eh. Juan de la Potpot ang pangalan ko, tatanggapin eh. Di ba? Yun ang pinaka-problema eh. So, tingin ko doon tayo magsama-sama lahat ng mga involved sa internet. Di na natin yun. One account, one person. Dapat ganun. Thank you. Tama po, SP. Pati yung mga account na comment ng comment tapos naka-lock profile. Hindi rin tama yun. Salita ka ng salita tapos hindi ka naman pwedeng sagutin. Yun mga bagay po na yan ang mga dapat natin pong ihakbang dito. Senator Marcoleta. Opo. Mr. Chair, tama po ba ito na 16 million po ang naka-earmark sa PCO under its 2026 budget to combat fake news? Yusek Ilagan. Opo. Alam nyo, 60 million daw po. Alam nyo, kaibigan ko kasi si Mon. Sige po. Sorry, sir. I'm just checking lang the data, Senator. We're just fact checking the data, but there's no specific Kasi about the po, fake news. kaya po tinatanong ito dahil kung kundi po nyo mate-take down ng mga fake news na nire-report namin, nandito po ang ating Senate President. Baka tanggalin po niya yan. Ilagay na lang po natin sa makakatanggal po ng mga fake news sa madaling panahon. Hindi po yung nagtatagal. Habang nag-aantay po, mag-aantay We're po just tayo checking po, sir. ng sagot po ninyo. Baka po merong gustong idagdag yung mga fact checkers po natin sa punto po kanina tungkol sa political alliance. So, wala pong political alliance sa inyo. Wala po. And we regularly disclose the list of fact checks that we do every year. So the other thing po na note ko lang po dito is pag may link po na sinubmit, so baka lang po, I was checking our email, baka lang po sir walang na-submit na link, and that was probably the reason why it was not fact checked. Tapos baka po pwedeng sa next na meeting may meta dito. Opo. Mr. Chair, siguro, sabi niyo po kasi kanina hindi lahat na-fact check ninyo. So, is it a problem of competence or your ability to fact check all things that go to the internet? Kasi kung talagang imposible naman yon, so what is a fact checker for? Kung hindi nyo naman talaga mapafact check lahat. Kagaya ng nangyayari po ngayon. Ano po yung limitations ninyo, if there are limitations? Yung fact-checking po, tulad po ng sinabi ng aking colleague, is that it's an exercise that we started doing because there's posting online. There are people posting online. And siguro ilang million po nung mga Pinoy ang nagpo-post online on a given day. So yung ganong volume po talaga, hindi po talaga kaya yon ng nung isang small organization na tulad namin. But what does Facebook do with yung mga sinasubmit namin? Supposedly they're using their algorithms to look for similar content similar to the ones we have already rated. But I cannot speak po, Mr. Chair, for Facebook. Meta needs to speak for itself because hindi po kami yung hindi po kami yung platform. We're only fact-checking what we see and what we can reasonably fact-check. Mr. Chair, we were informed that Veraphiles and Rapplers are the ones employed by Meta to be the fact checkers. That is true, Mr. Chair. So We you have an admitted- arrangement. You admitted the obligation for Meta to fact check. We do not have, Mr. Chair, the obligation to fact check all content on Facebook. That is impossible, and we don't even Kaya nga see all tinatanong ko po content. sa inyo, what is your limitation kung meron? Kasi sabi nyo, you are a fact checker. Mm-mm. So, kung hindi nyo lahat mapa-fact check, Why you're there? ano po yung limitations? Para malaman namin.
The limitation is volume, as I mentioned po, Mr. Chair, and that's the reason po why, as my colleague was pointing out, So we lahat po we we talaga. probably fall on the limited area of your fact-checking responsibility. Kagaya nito, 4 lang po yung sinasabi ko, pero hindi pa na fact-check on time. And it needed us to do it all alone by ourselves para lang po maproteksyonan kami. Mr. Chair, when I just checked my inbox and I was looking for the link to those posts. I don't see links to those posts when I checked my inbox. It's possible na hindi po namin siya nakita. So, if the good senator would send us the links to those posts, we will have a look at them. As we do when we receive emails concerning these things to fact check. So Mr. Chair, it is the problem of Meta itself. Kasi kami po, nag-email kami sa Meta. And I think Meta simply endorses to you as fact checkers. Kung hindi dumating po sa inyo, talagang may problema po tayo, Mr. Chair. Pinaka-problema talaga ang Meta. We can show you the emails that we have sent to Meta because of this. Kasi Alam niyo mga kababayan, ganyan mo talaga sa FB. Bias din yan talaga. Pagka kakampi nila, halimbawa, nag-post yung, halimbawa, Pinklawan, nag-post po ng against their political rivals po. Halimbawa, kay Marcoleta, hahayaan lang nila yan hanggang kumalat at maging viral. Pero, pag itong partido ni Marcoleta ang nag-post, automatic po, buburahin nila. Ako nga nag-post ako yung nakaganyan lang si nakaganito si Saldico, nakaganyan. Yung napicturan po sa ibang bansa ng OFW. Ni-remove yun ni Meta. Tapos, yung account ko sa FB, may nagkano po siya, na-suspend po ako. Ganun po katindi, pagka against ka sa kanila, nag-post ka, pero yung pinost mo, totoo, sasabihin nila, misleading and is a fake news. Pero pag silang nag-post mga kababayan, halimbawa nag-post sila against the Duterte, hindi nila buburahin kahit fake news ito. Ganun katindi. Ay naku po mga kababayan, lalo itong Vera file sa Rappler, bias sa mga ito. importante sa atin na wag ma-mislead ang ating mga kababayan. Napakarami po talaga nilang nilalabas. Mr. Chair, that's why we post all the fact checks of Rappler. They have a message at the bottom. May message po sa bottom where we tell people where to send us links for fact checking para kung sakaling hindi po namin nakita sa dashboard na binibigay ng Meta, ay may opportunity pa kaming makita beyond that. So yun po yung ginagawa namin. The fact checkers are limited in the sense that they cannot totally fact check anything that goes into the internet. We are in this situation at present, so magtatagal po bago natin ma-address lahat ang problema na may kinalaman sa fake news. Sa ngayon wala po tayong magagawa. Is that the state of affairs now? With respect, Mr. Chair, this is why we are here in the hearing today. Our suggestion, in fact, and one particular action point po kasi na kailangan mangyari. Kasi before po, there used to be more access to data in the platforms. Sa ngayon po, over the past years, that access has been reduced. So we have difficulty seeing like actually searching for content already that is similar to things we see. O yan mga kababayan, ayan po ang mainit na balitaktakan dito. So talagang ginisa ni Marcoleta itong mga fact checkers, pating abogado. Halos hindi na ako makahinga sa kakatawa kasi si Lola nakikipagdebate pero hindi niya maintindihan kung ano yung tinatanong ni Marcoleta. Mga kababayan, kayo pong humusga. Comment nyo po ano masasabi nyo, anong reaction nyo. Isang like, isang share po ito, and subscribe our YouTube channel. Salamat po, ako si The Wonders Philippines. Mabuhay.